bawat isa. Amen. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid ko kay Kristo. Ngayong araw na ito ay bubuhos ng pagpapala. Ang sabi nga ng ating worship leader. Amen. At anong pagpapala kaya ang ating iniintay sa umagang ito? Sino ang nakatulog sa inyo ng mahimbing kagabi? Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos. Ang bawat isa sa inyo ay may kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Napakahalaga nga po mga kapatid ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa. Dahil kung walang kapayapaan ng ating puso, hindi tayo makakatulog. Kung mayroon tayong utang, wala tayong kapayapaan. Bakit namatay bigla nung sinabi ko yung utang? Minumute, sino po ang ating... Ayan. Tunay nga na ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ha? Amen. Ayan. So, lahat tayo punong-puno ng pag-ibig sa ating puso dahil tayo ay mga Kristiyano na. Amen. Amen po? Amen. Wala na yung galit sa atin. Amen? Amen. Wala na yung tampuhan. Tayo po mga kapatid ko ay mag-aaral lamang po ng salita ng Panginoon. Ha? Pagbubulay-bulayan po natin ang salita ng ating Panginoon. Para saan po sa mga bisita po? Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon para sa ating ikatututo. Nawala na naman? Sa ating pagtutuwid. Ayan. Lalo na sa mga bago, sa mga bago tayo dito, we are biblical based. Amen. Lahat po ng ating ginagamit dito ay nakabase sa Biblia. Amen. Ang mga salita na ating gagamitin dito ay ating gagamitin para po sa ating ikatututo. Amen. Tayo nga, sabi nga, for the benefit ng mga bago dito, ang sabi sa ang Bible is a basic instruction before leaving the earth. So habang nandito pa tayo, nag-aaral tayo ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon. Kung nasa langit na tayo, papunta ba tayo sa langit? Amen. Amen. Kung nasa langit na tayo, hindi na tayo mag-aaral. Pero nandito pa tayo eh. Yes. So kailangan nating mag-aral para po kung mayroon mang, ano ba ang tawag din brother dito? Kung mayroon mang kakulangan, Yes. pagpupunuan ng ating Panginoon. Amen. At kanina ang sabi ko po, nakatulog ba ang lahat? Purihin ng Diyos, nakatulog ang lahat. Amen. Dahil puno-puno ng pag-ibig mula kay Kristo. Amen. Subalit, papaano kung ikaw ay Kristiyano na at ikaw ay nasaktan? Sino dito ang mga single? Wala? Single? Ayan, praise God. Na in despair? Sino dito ang mga may asawa na? Paano kung yung asawa nyo nasaktan kayo? Brother Toto, paano kung nasaktan ka ni Sister Tinti? Tayo po ay mag-aaral lang ha. Tayo nga po, Brother Toto. Ayan. Paano? Paano in some way or the other, o bilang isang pamilya o mag-asawa, hindi naman po, wala naman perfecto sa atin, di ba? Kami din ni Sister White, dumaraan din sa mga discussion, sa mga ganyang bagay. Kaya nga tayo ay nandito para mag-aral. Amen. Bilang maging kalakasan ng bawat isa, maaari mo bang ibahagi? Huwag mo nang i-detalye kung ano yun ha. Nagmamarites na tayo niyan. Huwag mo nang i-detalye. Ano po, Brother Toto, ang inyong ginagawa kapag meron kayong heartaches, broken heart, kapag may nasaktan ka ni Sister Tintin, ikaw talaga ang sinaktan na hindi siya. Ayan. Hindi nagkakausap ng mga isang oras. Talagang yung makalat talaga, yun lang talagang pinag-aanoan nila. Ha? Ayan. So anong ginagawa naman ni Sister Tintin para mawala ang iyong hinanakit, galit, tampo? Ayan. Naglalaba ba, naglilinis? Ikaw na talaga. Ayan. Amen. Napakaganda ng patotoo ni Brother Toto. Sa buhay natin bilang may pamilya, kailangan natin ng pagpapatawad. Amen.
para tayo ay muling makabalik yung kanilang magandang relasyon, kailangan ng pagpapatawad. Yun yung first and initial step para magkaroon ng reconciliation sa mag-asawa. Kapag hindi kayo nag-usap at hindi kayo nagpatawad, ganyan pa rin ang kalalabasan ng ating puso. Amen po ba? Yan ay po sa buhay ng mag-asawa. Paano naman po sa buhay natin, sa ating mga kapatid? Tingnan nga natin yung ating mga katabi. Ayan. Meron pa tayong tampuhan sa bawat isa? Wala naman. Ayan. Brother Lito, ikaw naman po. Na-experience mo na ba na magkaroon ka ng katampuhan sa workplace? So in general tayo mga kapatid, dahil hindi lang sa pamilya, sapagkat ang salita ng Panginoon ay magagamit po natin yan, brothers and sisters, in all walks of our life. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa loob ng simbahan, sa trabaho, dahil tayo po ay new creature na tayo. Amen. Kaya mag-aaral tayo kung paano ba natin madadala si Kristo sa buhay natin, sa ating trabaho, Brother Lito. Have you experienced na magkaroon ka ng katampuhan sa trabaho, Yes. sa barangay? Yes. Sa barangay ka na ba? Ay, hindi pa naman ba? Pero sa katampuhan sa trabaho, Brad, yes. Nangyayari talaga. Yeah, it's normal. Yes. Ano po naman ang inyong kumusta na kayo ngayon? Okay na. Okay na. Sumusunod na sa utos ko. Yun ang the best. Palakpakan natin ang ating Diyos. Okay na. Amen. Sa buhay natin, Kristiyano, nagiging okay ang lahat kapag mayroon tayong Kristo. Amen. Amen. At mamaya, mababasa natin sa Biblia kung papaanong hindi lang pala tayo ang nakakaranas ng ganyang bagay. Sila isang oras bago sila magkabati. Pastora, hindi ka makakaligtas. Ako, ito na. Hindi, si pastor na lang ngayon. Pastor, nasaktan, alam ko sa mga buhay na patotoo ni pastor, ayan. Kunin natin ang pinakadetalye. hindi kunin natin ang input ng ating butihing pastor para sa kalakasan ng God. Nasaktan mo na po ba si pastora? Dila na lang hindi. Hindi lang emotional, physical, lahat na yata. Ano Praise po? the Lord. Praise God. So, purihin ang Diyos, no? So, nagagawa natin yung mga kapatid dahil sa hindi pa natin pagkakalam ng katotohanan. Ngunit nandito na tayo sa katotohanan, so ang pinaka-the best ay forgiveness, mga kapatid, is the best way. Prayer and forgiveness is the best way, mga kapatid, na magagawa natin para lalong tumibay ang relasyon hindi lamang sa mag-asawa, kundi lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos na pinag-iligtas. So, thank you, Lord. Praise the Lord. Salamat po, Pastor. Tunay nga po na ang salita ng Panginoon. Gaano man yan po ay buhay na patotoo. Sa mga bisita natin, buhay yan na patotoo kay pastora at pastor. Na talagang, sabihin mo na, name it, sabi nga, di ba, pastora? Physical, emotional, nasaktan siya. Subalit ang salita ng Panginoon, ang nagpanumbalik, ang tawag doon ay nagpanumbalik ng kanilang matamis na relasyon sa isa't isa. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Gayon din tayo, mga kapatid, sa relasyon natin sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Diyos. Katulad nga ng nasa picture kanina, ayan ito. Tayo ay napawalay sa Panginoon. Ang isang relasyon ng mayroong bitterness o ano ba ang tawag doon na nagkaroon sila ng lamat dahil mayroon silang away, tampuhan, ay nagkaroon ng division. Nagkaroon sila ng hiwalay. Tandaan nyo po, nang tayo ay naging isa bilang mag-asawa, tayo po ay isa na. Subalit nung nawala tayo ng relasyon, nagkaroon tayong tampuhan, magkatalikod na tayo. Di ba? Kikita nyo, napapansin nyo? Dati magkayakap, isa lang eh. Ngayon, nagiging dalawa uli. Dahil mayroong barrier. So, today, church, yan po ang ating bubuwagin. Yung barrier na iyan. Kaya nga, I'm so glad and happy na nadinig ko sa FOJC na wala tayong katampuhan o galit sa isa't isa. Amen.
Katulad ng ating Panginoon, si Adam ay nire-reach out niya ang tao upang ang original na magandang relasyon ay mapanumbalik. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po ang kabutihan ng Panginoon sa atin, mga kapatid. At ang ating key verse for this morning ay magmumula sa 2 Corinthians 5:18. Ang sabi dito, 21, basahin natin mga kapatid. All this is from God, Amen. Amen. who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry. Kanino binigay yung ministry? Sa us, sa ating lahat. Mayroon tayong ministry of reconciliation. Amen. Kaya nga si Brother Lito ay nakapag-reach out sa kanyang kasamahan. Kaya nga si Brother Toto, kahit gaano kakalat si Sister Quintin, ay napapatawad niya dahil meron siyang ministry of reconciliation. Mayroon siyang ministry ng panunumbalik. Kahit ano ang gawin sa atin ng ating kapwa, Pastora Mercy, nakukuha nating magpatawad. Hindi lang tayo ang nagre-reach out, tayo din na Kristiyano na nasaktan. It is, ang pag-aaral natin ay para sa both parties, sa nagkasala at sa nasaktan. Dahil mayroon tayong ministry of reconciliation na mula sa ating Panginoon. All this from God. Amen. Ano pang sabi? That God was reconciling the world to Himself in Christ. Amen. Tingnan niyo po, ang Diyos nating Ama, hallelujah, sa kanyang kagandahang loob, sa pamamagitan ng kanyang anak, ay nag-reconcile sa mundong ito. Amen. Not counting people's sins against them. See? Hindi binibilang ng Panginoon kung gaano karami ang ating nagawang pagkakasala. Amen. Brother Lito, namumuro ka na sa akin nakakadalawa ka na ngayong araw. Praise the Lord. Ganyan tayo, di ba, Nanay Mila? Nakakarami ka na, mamumuro ka na. Ganyan ang naturalesa nating mga tao. Yes. Subalit sa biyaya ng Panginoon, ang sabi, and He has committed to us the message of reconciliation. Amen. Yung commitment na tayo ay magpatawad at magpanumbalik ng mabuting relasyon ay ibinigay sa atin ng Panginoon. We are therefore Christ's ambassador. Amen. Amen? Glory to God. Tayo ay mga ambassador Yes. na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pagpunta natin sa ating trabaho, hindi na si Lito ang nakikita sa atin, Yes. Amen. kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya kung tayo ay malipat sa Dr. Sulaiman Paki Hospital, amen, pasensya na. Ilan-ilan lang ay ang ating mababanggit. Ayan. At kung tayo ay malipat sa Dr. Sulaiman Paki Hospital, hindi na si Sister Tintin ang makikita. The Lord. Kung hindi si Brother Toto. Hinahantig yata si Brother Toto doon. Kung hindi ang Panginoon, ang mukha ng ating Amen. Panginoon. Amen. Dahil ang Panginoong Jesus na po ang ating ibinibihis. Amen. Wala na yung ating dating lumang pagkatao. Amen. Kung yung dating nakikilala natin na si Brother Jack ay ganito, nung ibinihis na natin si Kristo na ang nakikita sa atin. Amen? Amen. As though God were making His appeal through us. Ito po yung pakiusap ng ating Panginoon. As though God were making His appeal through us. We implore. God is imploring you on Christ's behalf. Kaya nga tayo mga ambassador na ni Kristo. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. Be reconciled to God. Ito po ay utos ng ating Panginoon, kapatid. Amen. Sa mga bago natin. Be reconciled to God.
God made Him who had no sin to be sin for us. Tingnan nyo yung sakripisyo ng ating Panginoon. So that in Him, we might become the righteousness of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon Yesu Cristo. Ganyan po ang ginawa ng kabutihan ng ating Panginoon. So ang title po ng ating Bible study ay The Power of Reconciliation. Ano ba ang magagawa ng reconciliation sa ating buhay? Yan, saan ba nagsimula ang reconciliation? Saan ba nagsimula ang galit? Saan ba nagsimula ang division? Hindi na po bago yan. Sa mga kapatid natin, hindi na bago yan. Sa Old Testament pa lamang, nang likhain pa lamang ng ating Panginoong Yesus, ng Diyos Ama, ang mundong ito, simula kay Adam at Eva, ayan, nagkaroon na po ng paghihiwalay sa ating natural o original na relasyon sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan ng reconciliation o magpanumbalik muli ang ating mabuting relasyon sa ating Diyos, Amen. sa ating Panginoon. Amen. God is calling us to be reconciled to Him again. Yes, that's right. Again. Because originally, hindi iyan ang nais at ginawa ng ating Panginoon. Amen. Lahat tayo is in a perfect peace relationship sa ating Panginoon. At ang ating focal point ng ating study for today ay ang buhay ng magkapatid, hindi lang basta magkapatid, kung hindi ng kambal. Kambal, si Esau and Jacob. Makikita natin dito kung paano nagsimula ang kanilang mapait na relasyon at higit sa lahat, makikita natin ito dito kung paano ang buhay natin ay walang kapayapaan, tayo ay nanumbalik sa magandang relasyon sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. So yung story ni Esau and Jacob ay napakagandang halimbawa sa atin. Sila ay nagsimula iyan, bata pa lamang sila. Actually, hindi pa bata. Hindi pa sila isinisilang. Nagrarambol na. As in, nagrarambol. Kaya ngayon daw siya ng kanyang nanay. Ano pangalan ng kanyang nanay? Si Mami Rebecca. Ang kanilang tatay ay si Tatay Isaac. Amen. So ang kanilang kambal na anak ay si Esau and Jacob. Sa loob pa lamang, bago pa lamang sila ilabas sa mundong ito, nag-aaway na sila. Kaya nga sabi ng nanay niya, para daw may nagrarampulan sa loob. At nung ipanganak na, nandun na naman yun ang unang incident ng kanilang pag-aaway. Kung sino ang mauuna, kung sino ang panganay. And it so happened na si Esau ang naunang lumabas. Pero hindi pa aawat yung isa. Nakalabas na yung ulo ng isa, hinahatak. Hinahatak ng kanyang kapatid na si Jacob yung paa, yung heel ni Esau. See? Ni Esau. Yung heel o yung paa ni Esau hinahatak ni Jacob. Yan yung first incident na nangyari sa kanilang magkapatid. Maliit pa lang sila nun, ha? Tingnan niyo po, Nanay Mila. Ganyan tayong mga tao. Naghihilahan. Ganyan tayong mga tao. Ganyan tayong mga tao. Kaya kailangan natin ng Diyos na magpapabago ng ating buhay. Pangalawang insidente kung saan yung kanilang pagiging magkapatid ay tuluyang nagkahiwalay sila ng landas.
nung ang kanilang tatay na si Isaac ay malapit ng mamatay. Siyempre, kapag yung... Sabi nga, sa panahon ngayon, yan ang pinakamasakit na katotohanan. Sa mga tatay natin, sa mga magulang natin, pagtanda nila, lahat walang ibig mag-alaga. Yan ang mapait na katotohanan. Lahat nagtatakbuhan palayo. Subalit, sa pagka magbibigay na ng mga mana, nagtatakbuhan na sa kanilang nanay. Andiyan na maglalambing, magayan. Buti na lang, wala ipamamana sa akin yung nanay ko. Nanay nila, kagwapuhan lang ng tatay ko. Amen? Ganyan tayo. Ayaw nating alagaan ang ating mga magulang. Lumalayo tayo, pero pagka mga mana-mana na, ay nagtatakbuhan. Ganyan din ang nangyari sa kanilang magkapatid. Nung malapit na mamatay ang kanilang tatay na si Isaac, i-bless niya na kasi usually ang blessing ay nasa panganay. Amen. Dahil ang panganay ang magiging responsable sa lahat. Sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid, sa maiiwan, majority. Kasi dapat, di ba tatay? So kapag nawala na yung tatay, ganun din sa ating kultura, di ba? Usually, ang magdadala ng mag-shoulder, yung ating mga kuya o yung ating na pinakamatanda. So ang blessing ay bibigay na Isaac kay Esau. So ayan, gumawa na naman si Jacob para makuha niya yung blessing. Dahil si Esau by nature, para siyang easy-go-lucky. At kay Jacob, mahalaga ang blessing. Mahalaga yung anointing ng kanyang tatay. Mahalaga yung anointing na nagmumula sa Panginoon. Dahil si Esau ay easy-go-lucky. He is hindi siya mindful sa mga noong bagay. Kaya nga yung kanyang birth right bilang panganay, actually ay naibenta niya na sa kanyang kapatid dahil lamang sa tawag ng kagutuman. Dahil nagugutom siya, at ito talagang si Jacob, simula't simula pa lang, gusto niya na talaga yung blessing, yung anointing. Kaya gusto niya siya ang mauna ang maging panganay. Kaso nga may plano ang Panginoon. Siya ang naging bunso at si Esau ay naging panganay. Kaya ang blessing ay supposed to be ay kay Esau. So ang nangyari nga, pinrik ng kanilang nanay ni si Rebecca at si Jacob ang kanilang tatay. Ginaya nila ang skin ni Esau na mabalahibo dahil hindi na masyad makakita ang kanilang tatay. So ang blessing ay napunta kay Jacob. At pagdating ng kanyang kuya, galit na galit, nais siyang patayin. Kaya doon sila nagkahiwalay ng landas ng kaniyang kapatid. In 20 years, nagkahiwalay sila. In 20 years, magkahiwalay sila ng landas, napakatagal. Magkapatid sila. 20 years apart, being away, dahil sa mga sitwasyon sa ating buhay. 1 year apart, hindi tayo nagkikibuan. 1 year apart, 2 years, hindi tayo magkatabi ng tulugan. Dahil sa mga kasalanan nating nagawa sa isa't isa. Dahil sa galit natin sa ating asawa, hindi natin siya kinikibo. Totoo ba yun, mga kapatid? Mga magkakapatid, hindi nagkikibuan sa sobrang tagal ng panahon. Magkasama sa isang compound, hindi nagtitinginan. Dahil mayroong tampuhan, may galit, may nagawang kasalanan. Amen. Titingnan natin kung papaano ang magkapatid sa simula't-simula pa lang ay nanumbalik ang kanilang relasyon. So ano ba ito yung tinatawag na reconciliation o yung panunumbalik? Reconciliation has much to do with transformation. It has something to do with restoration.
It has something to do na muling maibalik. Muli, sabi dito, muli maibalik yung dating magandang relasyon na naging pangit ay manumbalik sa isang magandang relasyon. It is the restoration of friendly relations. It is the action of making one view or belief compatible with one another. This is very much applicable sa ating mag-asawa. Para hindi na lang tayo magkaroon ng away, ayan. The action of making one view. We agree, we disagree to agree, tama ba yun? O we agree to disagree. Sige na nga, yun na nga lang. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Dahil ayaw natin ng away, sige na nga, yun na lang. Amen. It is the action of making financial accounts consistent or harmonization. In the inventory, we are doing reconciliation, di ba? Sa mga warehousing, sa mga accounting, ayan, mayroon tayong tinatawag na reconciliation. Kung mayroong nawawala, kung may variance, may negative, nagkakaroon tayo ng reconciliation. So, reconciliation ay kasama sa buhay ng bawat isa sa atin. Teka, binigay ni Pastor na budget, 200 lang Parang sumobra yata o kulang. Yan, magre-recon tayo ngayon para hindi tayo mapagalitan ni Pastor. Amen? Next slide please po. Ayan. The Greek word for reconciliation is katalage, which translates to adjustment of a difference. Ayan, ganyan pala ang tinatawag na panunumbalik o reconciliation na nagmula sa salitang Griego na katalagi, which translate to adjustment of a difference. Katulad nga sabi natin kanina, especially in the field of accounting and warehousing, we are doing some adjustment. Hinahanap natin kung saan nagkaroon ng nawawala o kung saan nagkaroon ng variance, and we are doing some adjustment para magkaroon ng reconciliation o magkaroon ng 0-0 variance or restoration to favor. Restore to favor. While the Hebrew word is kapar or kafar, which translates to cover over or atone. So yun po ang tinatawag na reconciliation, to cover over. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Para magkaroon tayo ng reconciliation o ang ating pangit na relasyon sa ating Panginoon ay manumbalik, ang Panginoong Jesus, amen, ay nag-cover over sa buhay nating makasalanan. So bakit ba natin kailangan ng reconciliation, mga kapatid? The need for reconciliation applies wherever alienation exists. Ano ba yung tinatawag na alienation? Dati, mag-best friend kayo. Parehas kayong taga-GNP. Ngayon, GNP tuloy. GNH, nagkasalubong kayo sa balad. Ala. Dire-diretso ang tingin na gano'n, parang walang nakita. Yun yung tinatawag na alienation. Na-alien na siya. Hindi mo na siya nakilala. Sa loob din ng bahay natin, di ba? Si Mrs., si Mr., nagkatampuhan lang, hindi na magkakilala. Dati ang kilo niya 95, ngayon 65, hindi na namamansin. Kaya sabi niya, huyo ka ngayon sa akin. Yun yung tinatawag na alienation. Dati, ganyan kayo. Ngayon, ganyan na kayo. Dati magkakilala kayo, ngayon hindi na kayo magkakilala. Di ba, Brother Randy? Amen. Pag nakita natin sa mall, parang hindi magkakilala. Kasi meron kong tampuan. Yun yung tinatawag na alienation. So kapag kami mga ganong pangyayari sa ating buhay, kailangan natin ng reconciliation.
reconciliation. Amen. So we cannot know the blessing of reconciliation until we have known the bitterness of alienation. So alienation is a wound not healed, a loss of love and a loss of life. It is a tragedy that can cause sickness, disease, and ultimately death. Nakalungkot. Kaya yung alienation, huwag nating hayaan na mangyari o mamayani sa ating buhay. Dahil ang magbuting balita ng Panginoon, if there's a problem, there's a solution. And God ay ipinakita ng Panginoong Hesus iyan sa atin. Praise God. Ito yung kondisyon na dati sobrang sweet nyo, sobrang okay kayo, then suddenly hindi na kayo magkakilala. Hindi na kayo nagbabatian, hindi na katulad ng dati ang matamis ninyong relasyon. Sabi nga, huyo ka sa akin. Minsan, yan yung tinatawag din na ghosting. Parang multo, no? Ghosting. Ibang as if hindi siya nag-i-exist. Yan. Sabi nga sa Romans 5:10 to 11, who were enemies were reconciled to God. Praise the Lord. For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Salamat sa kanyang kabutiang loob. Through His blood, we have been reconciled. Sabi nga sa Colossians 1:19-20, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung sakripisyo ng ating Panginoon. His own self. Ang Panginoong Diyos, hallelujah, ang Kristo ay nagpabayubay sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Para tayo ay magkaroon ng magandang relasyong muli sa ating Diyos Ama. Amen. So yan po yung tinatawag na good news. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Actually, that is the real essence ng Bible. Ang reconciliation. It's not about only love, but reconciliation. Dahil tayo ay ginawa ng Diyos out of His love. Pero, dahil sa ating mga sariling pang-interest, napawalay tayo sa ating Panginoon. And God is making a way today, tomorrow, para tayo ay ma-reconcile sa ating Panginoon. Reconciliation has the power to restore broken relationships and promote healing by allowing us to address the underlying issues that led to the conflict and work toward a better and best resolution in our life. Yun yung ating aim. Praise the Lord. Because there is no force on earth like the power of God to break down barriers between two people. Si pastor, hindi kaya kayong pagbatiin mag-asawa. Yung best friend mo, tatlo kayo magbe-best friend, hindi niya kaya pagbatiin kayong dalawa kung wala ang tulong ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon.
We cannot do it on our own might. We cannot do it on our own self. Tanging ang Diyos lamang ang makatutulong at makapag-break ng barrier between the two bitter relationship. Amen. So this enabling them to forgive and start over and make relationships okay, work. Christianity is fundamentally relational. Hindi tayo makakapamuhay sa mundong ito nang tayo ay mag-isa lamang. Amen. So, biblical steps to reconciliation based on Esau and Jacob's relationship. Yan ay matatagpuan natin sa aklat ng Genesis, mga kapatid. Sa 32, ang sabi dito, reconciliation begins with God. Amen. Tanging sa Diyos nagmumula ang reconciliation. Nagsimula. Jacob went on his way and God's angels met him. Ang Panginoon gumagawa ng kaparaanan. Sa Kanya nagsisimula ang reconciliation o magandang panunumbalik. When Jacob saw them, he said, "This is the camp of God." So he named that place Mahanaim. Amen. Panginoong Jesus ang gagawa ng paraan. Ilang taon na kayong hindi nakikibo ang mag-asawa? Minsan bibisita sa inyo si Pastora. Ang Panginoon ang gagawa ng kaparaan. Nandito kayo sa church, matagal na kayo hindi nakikibuan. Sa mga kapatid natin, ang gagamitin ng ating Panginoon Amen. Amen. para magkasundo kayo. Amen. Maaring hindi tayo, isa sa mga kapatid natin, ang gagamitin ng ating Panginoon para tayo ay magkasundo. Amen. So could it be that reason that we do not pray? That we do not pray is because we know God will reveal those people we need to make reconciliation? Or could it be the reason we are never silent before God is because we are fearful that we will hear God reveal the people we need to set things right? Ang Diyos lamang ang makatutulong sa atin. Kaya patuloy tayong manalangin at humiling sa ating Panginoon kung may mga pagkakataon o nasa sitwasyon tayo na mayroon tayong kaaway, katampuhan sa loob ng iglesia, sa loob ng ating workplace, sa loob ng ating family. Don't seek God unless you want to make things right with others. Yes, that's right. Mahirap Yes. manambahan. Do not seek God unless you want to make things right with others. Sabi ng Panginoon, follow peace with all men, without which no one will see the Lord. Yes. Kahit nasa loob ka pala ng simbahan, kung wala kang peace sa iyong kapatid, hindi mo makikita ng mukhaan ang ating Amen. Panginoon. Amen. Amen. Pangalawa, reconciliation comes before reconciliation with God. Yung sinabi natin. Sa Mateo 5:23 to 24, so if you are offering your gift at the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Amen. Kaya nga in every service, tulad ng kanina ating worship leader, devotion leader, nagkakaroon tayo ng devotion. Nagpapalinis muna tayo sa ating Panginoon. Yes, amen. Dahil hindi tatanggapin ng ating Panginoon ang ating pagsamba kung tayo ay hindi malinis sa Kanyang harapan. Naalala niyo po yung the tabernacle? Ganyan po yun. Bago tayo makapasok sa Holy of Holies, kailangan nating dumaan sa gate, maghugas ng ating mga kamay. Bago tayo pumasok sa Holy of Holies, kailangan nating i-offer ang ating sarili sa Kanya.
malinis at kaaya-ayang handog. Amen. Didn't Jesus say the same thing? Sabi niya, so if you are offering your gift on the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. So first, go and be reconciled with your brother. Ito yung worship natin sa ating Panginoon. And if you are offering a gift of money or of praise, and you remember somebody has ill will or hard feelings laban sa iyo, makipagbati muna tayo, magpatawad, at doon i-restore tayo ng ating Panginoon. Amen. Pangatlo po, kailangan ang pakikipag-ayos o yung reconciliation, ito po ay intentional. Dapat intentional yung nais natin, hindi yung pinipili tayo. Yung magkakaroon kayo ng kasulatan para magkabati lang. O yung tututukan ka ng kutsilyo para magkabati lang. Kailangan bukal sa ating kalooban ang pakikipag-ayos. Hindi tayo yung friends with benefits. Di ba? Sabi sa Genesis 32, 3-5, Jacob sent messengers. So si Jacob, he did something. So may intention, may intentional. Kailangan kapag tayo ay nakipag-reconcile, we have to do something. Hindi si pastor ang gagawa ng paraan. Tayo mismo ang gagawa ng step forward and reach out sa atin. Hindi si Tatay Jack ang gagawa ng paraan para sa iyo at para sa kanya. Tayo mismo. Mag-a-advise ang anghel ng ating Panginoon sa atin. But tayo mismo na nagkaroon ng samaan ng loob ang gagawa ng aksyon. Sent messengers ahead of him to his brother, katulad ng ginagawa ni Sister Tintin pag nagkikipag-reconcile siya kay Brother Toto, naglilinis siya. He instructed them, this is what you are to say to my Lord Esau. Your servant Jacob says, I have been staying with Laban and have remained there till now. I have cattle and donkeys, sheep and goats, male and female, servants. Now I am sending this message to my Lord that I may find favor in your eyes. Ipagluluto kita ng Bicol Express. Mamamlansya ako. Yung damit natin, isang linggo na, isang buwan na hindi napaplansya. Sige, ipagpaplansya kita. Ipagluluto kita. Ako na mamamlansya, ako na maglilinis ng bahay. Pwede bang sabihin natin yan sa ating mga asawa? Ayan. Sige, dahil nais ko, intentional ang aking pakikipagbati sa iyo. Sky is the limit. Order ka sa JD Best Buy. Amen. Brother Todo, ganun ba? Pangatlo, pang-apat, reconciliation must be backed in prayer. Amen. So, kailangan in every action ng ating buhay, kailangan ang panalangin natin sa ating Diyos. Ang sabi nga sa Genesis 32, 9-12, Jacob prayed. Hindi na tayo lalayo sa isang istorya lang ng Biblia, sa buhay lang ni Esau and Jacob. Jacob prayed, albeit for the wrong reasons, but he nevertheless prayed. He prayed that Esau would spare his life. Maaring yung prayer ni Jacob, basahin nga natin, nahanap ko dito yung screen. Nasanay ka ako sa POJ. Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosperous. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. Tingnan nyo kung gaano siya kababa. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become 2 cups. Save me, I pray,
from the hand of my brother Esau, for I am afraid. He will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper, and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Minsan, ang agam-agam natin andyan. Lord, baka hindi niya ako patawarin. Ang dami nating iniisip na baka. Pero, yung mga baka na yan, isisettle yan ng ating Panginoon through prayer. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon. Kilala natin yung ating kapatid. Mabagsik yan, hindi yan marunong magpatawad. Kaya yung mga agam-agam natin nandyan. Subalit, walang hindi mabubuwag sa pananalangin sa ating Panginoon. Ang pinaka mahirap na i-restore na isang relasyon ay walang hindi na panunumbalik sa panalangin. Amen. Iluluhod natin sa ating Diyos ang pinakamahirap na relasyon na sinira ng maraming bagay. Sa panalangin, ipag-pray natin ang ating mga asawa. Sa panalangin, ipag-pray natin ang ating mga kapatid. Sa panalangin, ipag-pray natin ang ating mga nakatampuhan. Amen. Amen? Because God needs to soften the hearts. Kailangan merong ano ba tawag doon? Kailangan merong may gagawin ng ating Panginoon sa ating other half o sa ating karelasyon na nagkaroon tayo ng bitterness. Kailangan palambutin ng puso niya sa pamamagitan ng ating prayer. To heal the wounds, to bring understanding to the reconciling parties. Kaya kailangan nating manalangin sa ating Panginoon dahil ang Panginoon ang gagawa ng kanyang way to the other party. Church, there is no greater power is available for that to happen than prayer. Prayer changes us. Amen. Prayer changes our partner. Prayer changes other parties. Don't pray unless you want to change. Amen. Don't pray unless you want to change the circumstances. Don't pray unless you want to restore the relationship. And number 5, reconciliation demands humility. Paano ba tayo nakikipag-reconcile sa ating kapwa at sa ating Diyos? Nakataas ba ang ating mga nakataas ang ating mga baba? Chin up? Yung nakikipag-reconcile pa ka, ikaw pa ang galit. Yung nakikipagkasundo ka na nga, yung bang tipong ayaw pong pang mamansin. In Genesis 33:3, sasabihin mo pa, ikaw ang may kasalanan eh. Paano tayo makikipagbati niyan? He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Amen. Praise the Lord. Nawa maging ganyan ang ating attitude. Kung tayo ay makikipagkasundo, regardless kung sino ang nagkasala. Yes. Hallelujah. Much more, kung tayo ang nagkasala, gawin natin yung katulad ng ginawa ni Jacob. Amen. Nagpakumbaba siya sa kanyang kapatid. Inamin niya na siya ay nagkasala. Ganun tayo pag nakikipagkasundo, ha? Baka mamaya pag nakikipagkasundo tayo, ikaw kasi, ikaw. Paano tayo magkakaroon ng restoration sa ating relasyon? Ang dami mo palang listahan, parang listahan ng wedding, no? Ganun, 1, 2, 3, 4, nililista mo pala araw-araw lahat ng kanyang ginawa. Paano tayo makapag-reconcile sa ating minamahal sa buhay, mga kapatid? So number 6, reconciliation requires vulnerability. Ayan, tinitingnan. It involves our hearts. It involves our emotion. It involves our feeling. Kaya yung mga iba dyan, masyadong, sabi nga,
at the face-to-face meeting. Yan, dyan na, face-to-face na. Sa Genesis 33:4, yan yung kanilang face-to-face encounter ng kanilang magkapatid. Miss, naranasan nyo na ba yun na, Pastora, may face-to-face encounter kayo ni Pastor? Nag-iyakan na kayo, nagkahagulgulan na. Salamat sa Panginoon. Yes. Dumating yung point na tayong muli ay magka-holding hands while walking. Mukhang mamaya may mangyayaring ganun ah. Di ba ang sarap ng feeling ng ganun? Yes. Yung pagiging vulnerable natin na tao. Ibang yung damdamin natin. But Esau, ganun pa eh. May mga action pang ganun, ano? Takbo-takbo pa eh. But Esau ran to meet him, hug him, throw his arms around him, and kissed him. Then they wept. Ang sarap ng mga ganyang moment. Di ba? Amen. Nung makilala natin ang ating Panginoon, nung tayo ay hanapin ang ating Panginoon, tayo natagpuan. Amen. Ganyan yung feeling nun, kapatid, Yes. na nakilala natin, nagpapakilala ang Panginoon, ganyan pala kabuti ang Panginoon sa buhay ko. 20 years, 30 years, 35 years, 40 years, walang Diyos sa buhay ko. Pero dumating ang Panginoon sa buhay ko at nagpakilala siya sa akin. Amen. Ganyan yung feeling na yun, mga kapatid. Amen? The two brothers embrace each other, throwing their arms around each other. And that is the act and a picture of vulnerability. Amen. To embrace someone is to expose your heart. Yes. Yung nararamdaman mo, yung feeling mo, yung kaloob-looban mo. Amen. And number 7, reconciliation years completion in forgiveness. After nating mag-iyakan, mag-hug, Jacob wanted to find favor in the eyes of Esau. He sought peace. He desired to put the past behind him. Di ba kaya nga siya lumapit sa Panginoon? He wants favor from his brother. Napatawarin siya. He humbled himself before Esau. He opened up his heart. He wanted most of all ay ang kapatawaran. Amen. Forgiveness. Dahil sa forgiveness, mapapawi ang lahat ng mga mapapait na nangyari sa ating buhay. Yun yung pinakamasarap madinig sa ating asawa, sa ating kapatid. I forgive you. And still, sabi ng Panginoon, I love you. Amen? You have been wrong to me all of your life. Pero narito pa rin ako, ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Still, I forgive you. Sabi ng Panginoon, still, I love you. Just come back to me, katulad ng sabi ng Panginoong Jesus kay Jacob, bumalik ka, puntahan mo si Esau. Come back to God, mga kapatid. And God is going to forgive you. Forgiveness is a long feeling. Hindi yan saglit lamang. Amen. And number 8, reconciliation is finished in restitution. Jacob wanted to make things right. He had harmed and wronged his brother. He had stolen his birthright and all the inheritance that goes with it. Jacob wanted to make things right. In Genesis 33:8, Esau asked, "What's the meaning of all these flocks and herds I met? To find favor in your eyes, my Lord."
tayo mga kapatid. We have to shun the wrong. Kailangan i-resist natin ang mga mali sa ating buhay. Para masabi natin sa ating Panginoon, Lord, I want favor from you. Lord, please forgive me. Lord, I want to experience your presence once again. The droves were the herds and flocks that Jacob was giving to Esau in restitution for the wrong he had suffered. We have to do something, mga kapatid, para makuha natin yung favor ng ating Panginoon. Para tayo ay muling patawarin ng ating Panginoon, and eventually, hindi lang tayo mapatawad ng Panginoon, kung hindi ma-restore tayo ng ating Panginoon. Kailangan nating magbago. Kailangan nating magpabago. Amen. Gusto nating makita ng mukhaan ang ating Diyos. Amen. Matuto tayong magpatawad. Amen. Ang sabi nga natin kanina sa sinabi nating verse, follow peace with all men, without which no one shall see the Lord. So yun pala yung gateway. Alam niyo yung gateway? Yun pala yung gateway o yun yung daanan para makita natin ang ating Diyos ng mukhaan. Makikita natin yan, ang mukha ng ating Panginoon, sa mukha ni Tatay Jack. Makikita natin ang mukha ng ating Panginoon sa mukha ni Brother Randy. Hindi natin makikita ang Diyos ng mukhaan kung mayroon tayong galit sa ating kapatid, sa ating asawa. Iba ang makikita natin kung may galit tayo sa ating kapwa. Amen? Sabi nga sa Genesis 33:10, "No, please," said Jacob, "if I have found favor in your eyes, accept this gift. For to see your face is like seeing the face of God." Amen. Kita nyo mga kapatid? Now that you have received me, favor me. Kapag nakakuha kayo ng favor sa ating kapwa, mukha ng Diyos ang ating makikita. Yung glory ng Panginoon ang ating makikita. Follow peace with all men, without which no one, sabi, no one shall see the Lord. Amen. So in conclusion, in this story mga kapatid, makikita natin yung mukha ng ating Panginoon. Kababasa lang natin kanina, "For indeed I have seen your face. It is like seeing God's face, since you have accepted me." Tayo na nagkasala at tayo na nagpatawad ay makikita natin ang mukha ng ating Panginoon sa ating pagpapatawad. Forgiveness and reconciliation are essential virtues. Amen. If you want to know what the face of God looks like, kung gusto natin makita ang mukha ng ating Panginoon, pumunta tayo sa ating kapatid na mayroon tayong kaalitan. Ask for their forgiveness. Then hear them say, "Kapatid, you are forgiven." When forgiveness is extended to the brother or sister who has wounded us, parang nakita na natin ng mukhaan ang ating Panginoon. Amen. We have to forgive and forget, mga kapatid. Katulad ng sabi sa Micah 7:19, "He will turn again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou will cast all their sins into the depths of the sea."
ganyan magpatawad ang ating Panginoon. Kakalimutan ng Panginoon ang ating lahat na nagawang kasalanan. Amen. And in Isaiah 43:25, I am he who blots out your transgression for my own sake, and I will not remember your sin. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember your sin, kapatid, no more. Basta tayo ay lumapit sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran, ang Diyos ay mabuti at tayo ay kakalimutan niya ang ating mga nagawang kasalanan. In Matthew 5:9, mga kapatid, para sa ating lahat, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Amen. Amen. So, tayong lahat ay mga peacemaker, mga kapatid. Amen. And binasa natin kanina ang ating key verse, all this is from God. Lahat ng nabasa natin kanina, mula kay Esau and Jacob, mula kay pastor at pastora, all this is from God, Amen. who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. And that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Ito yung ipapamahagi natin sa ating kapwa, yung message ng reconciliation. And this is the gospel. Amen. The death, the burial, and resurrection ng ating Panginoong Jesus. The message of returning back to God. Amen. Amen. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making Him appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Be reconciled to God, church. Amen. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen. Amen. Psalms 133, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen. It is like precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestowed His blessing, even life forevermore. Praise God. Amen. Last verse, Hebrews 12:14. Make every effort to live in peace with everyone, and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Amen. Hallelujah. Ito na yata yung last. Ephesians 2:14-17. For He Himself is our peace. Sa Diyos lamang tayo magkakaroon ng kapayapaan. Who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create Himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. God bless and be reconciled to God, mga kapatid. Amen. Yan po ang nais ng ating Panginoon.